pa rin tayo dito sa BIR website. Type lang natin www.bir.gov.ph. Enter natin yan. Tapos, click natin tong e-services. Ito, i-click natin. Tapos, scroll up lang natin. Zoom out lang natin para makita nyo. Itong EBIR form, click natin yan. Kailangan natin laging i-check to, guys. Kasi baka mamaya yung nakasave sa ating laptop or desktop ay hindi updated. So, kung hindi ito parehas, package B7.9.4.2, doon sa nakasave sa atin dito sa ating desktop, makikita mo yan dito sa may taas ng screen sa left side, package B7.9.4.2. So, since ito ay parehas naman, okay lang yan. Hindi mo na kailangan i-click itong here. So, kung sa inyo ay hindi na parehas, click mo yan para ma-download mo yung bagong package. Punta na tayo dito sa ating profile. Dito sa profile, kung first time mo palang magpa-file online, kailangan mo i-fill up to isa-isa. Itong TIN number mo, RDO mo, line of business. Pero lahat ng details na yan ay nasa COR mo. Kailangan mo lang i-double check yung spelling sa lahat ng info na nagaya mo or na-copy mo ng sakto dito sa iyong profile. Pero kung second time mo na, pag tinype mo ang TIN number mo at RDO mo, mag-auto-populate na yung details mo. After mo ma-fill up ito, dito sa list of BIR forms, i-click mo yan, tapos hanapin natin ang 2551Q V2018 Quarterly Percentage Tax Return. Okay, click mo yan, then click din natin itong fill up. Click natin ang OK. Dito sa ating page 1, i-click lang natin itong calendar. So, number 1, click natin itong calendar. Automatic na itong number 2, maglalagay na siya ng December 12, 2025. Since ang ipapile naman din natin ay para sa taon na 2025. Ang quarter na ikapapile natin ngayon ay first quarter. So, first quarter yung kiklik mo. Pero syempre, kung itong video na ito ay napanood mo ng second quarter or third quarter, yun yung ikiklik mo. So, dapat lagi kang double check dito. Baka magkamali ka. Okay? So, sa part 1, hindi mo na kailangan siyang galawin kasi yung details dito ay nanggaling doon sa profile na pinilapan natin kanina. Dito na tayo mag-start sa number 13. Dito sa 13, ang i-click ko ay graduated income tax rate. Okay? So, yan. Wala na tayong gagalawin dyan. I-click na lang natin ang next. Dito sa second page, sa ATC, lalagay mo yung PT010. Paano ba natin malalaman kung magkano ang kailangan natin ilagay o gross sale natin sa taxable amount pag nagpapile tayo ng 2551Q? Kunin mo yung cash book mo kaya ang iyong resibo. Tignan mo dito, for example ngayon, ang babayaran natin ay yung first quarter. So ano ba yung first quarter? January, February, saka March. Okay? So dito, i-total mo lahat ng January, February at March mo. Yung total no, yun yung gross sale mo for the first quarter. Yun yung ilalagay natin sa ating taxable amount. For example, ang January, February at March mo, ang total niya is 30,000. Pag pinagsama-sama mo siya is 30,000. Itong 900 na to, yan yung babayaran mo kay BIR. After nyan, wala ka nang ibang kailangan gawin, kundi i-validate, save, submit, and print. Guys, kung pag kinlik mo itong validate at hindi siya na-click, ibig sabihin may details ka dito na nagkamali ka. I-double check mo lang siya. Okay? Paano naman kung ikaw ay naka 8%? Guys, kung tayo ay naka 8%, hindi natin kailangan mag-file ng 2551Q or percentage tax. Pero kung sa COR mo may nakalagay na 2551Q, kailangan mo lang siya i-file pero hindi mo kailangan magbayad. So, ang ilalagay mo lang doon, 0. Okay? Kasi exempted tayo sa percentage tax pag tayo ay naka 8%.
Sana malinaw po yun, hindi po kayo maguluhan. Dito ka pa rin mag-start sa number 13. Kung 8% ka guys, nakalagay yan sa COR mo, ibig sabihin, kailangan mo lang siya i-file pero hindi mo siya kailangan bayaran. Kasi pag kinilik mo yung 8% dito, wala ka nang po pwedeng ma-edit dyan. Mapapansin mo, lahat yan naka-zero, hindi mo na siya magagalaw. Kahit dito sa second page, wala na. Ipapile mo lang siya, pero hindi mo siya kailangan bayaran kasi kung naka 8% ka, exempted po tayo sa percentage tax. Same pa rin, click natin ang validate, save, submit, and print. Kung nakatulong po sa inyo ang video na to, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button for more updates.